Hindi ko masyadong narinig yung sinabi ni Celeste bago matapos yung call. Siguro dahil mahina ang boses niya o baka naman dahil naputol din kaagad yung tawag. Yung date today is April 18. Yung sunog na magaganap ngayon ay nasabi ko naman na kay Celeste. Alam na niya yung detalye at mga kailangan gawin. Pero yung details ng sunog na mangyayari dito sa building bukas ay hindi ko pa nababanggit. Bukas na yung sunog. Binasa ko at 6 p.m. nakatala yung sunog bukas. Hindi ko alam kung saang parte dito sa building yung masusunog. Pero kailangan pa rin namin mag-ingat. Walang pasok kaya napag-isipan ko na umikot sa building. Baka merong parte dito na may nasunog at magkakaroon ako ng clue. Iho, Ellie. Magandang umaga po. Diretso na sana ako para mag-ikot at hindi maistorbo sa pagwawalis yung landlord ko. Antayin mo ko riyan at mayroon akong ipapakita sa'yo. Umalis siya at pumunta sa kwarto nila. Halos 10 minutes na ako dito, kaya gusto ko na sana umalis. Ito, Iho. Sabi niya habang may binubuksan na lata at may hawak na makapal na mukhang libro o parang album. Nung matanong mo ako nung umaga naisipan ko na maghanap tungkol sa sunog na nabanggit mo. Dahil tanda ko na may mga naitabi ang nanay ng mga gamit. Kuha itong picture na ito ng nanay ko. Sa palagay ko, bandang 1940s ito. Binubuklat niya isa-isa sa akin yung mga pictures at sulat na nakalagay sa malaking album. Ayan, kung makikita mo riyan ay may mga sulat at yung ibang sulat ay may bakas ng pagkasunog. Halos hindi na nga mabasa kasi gutay-gutay na. Maayos po to ah. Mukhang makakatulong po to sa pagkuha ko ng impormasyon. May picture dito. Ito naman ang Nanay Maria ng aking inay. Hindi ko naabutan pero sa kwento sa akin ay dito nakatira ang lola nung nabubuhay pa. Maria po? Oo. Iyo sa tanda ko ang lola ang nakaabot at danas nung naganap yung sunog. Si Maria? Na best friend ni Celeste? Gusto ko sana sabihin na ako nakakausap ko yung best friend ni Maria, kaso makaisipin na babaliw na ako. Matanong ko lang po, yung matalik na kaibigan po ni Maria, may nakwento po ba sa inyo? Celeste po yung pangalan. Celeste? Walang nabanggit sa amin ng inay na kaibigan ng lola. Wala ring nabanggit sa amin na Celeste ang pangalan. Ah, ganun po ba? Napakunot yung noo ng landlord ko. Nagtataka sa mga sinasabi ko. Bakit? Lola mo ba si Celeste? At paano mo nasabi na mag-best friend sila? Ah, hindi po. Hula ko lang po. Halos mamawis ako nung tinanong ako tungkol sa kung paano ko kilala si Celeste. Pwede ko po bang mahiram tong mga album? Aralin ko lang po. Mabalik ko rin po pagtapos. Sige lang, Iho. Hinanap ko talaga yan para sa'yo. Nakatabi lang naman yan dito. Naalikabukan lang. Umalis na rin ako pagkatapos ko magpaalam. Hindi na ako natuloy sa pag-iikot sa building. Siguro sapat na tong mga photo album. Pagkarating sa unit, inisa-isa ko ang bawat page ng album. Nasa pangalawang album na ako pero wala akong makita na somehow related sa sunog. Kaya nag-decide ako na kumain muna at magpahinga at mag-umpisa sa pag-aayos. Paggabi na nung matapos ako sa pag-aayos, kaya bumalik na ulit ako sa pag-check ng photo album. Sa dulo ay merong picture. Picture ng mga kababaihan. Familiar. Sinearch ko yung article kung saan nandun si Celeste.
Tinignan ko ang article at itong picture na hawak ko. Ang mukha ng ibang binibini ay tugma sa nasa article. Pero si Celeste ay wala. Walang Celeste. Gaya ng inaasahan, aming napigilan ni Ellie ang mga sumunod pang sunog. Sa kasalukuyan ay naghahanda ako para sa tawagan. At pagkatapos nito ay agad akong tutungo sa ulatan. Habang inaantay ang tawag ay aking marahan na pinapasadahan ng daliri ang aking buhok. Napangiti ako nang marinig ang tunog ng telepono. Hello, Ellie. Hello, Celeste. Gaya ng inaasahan ay ating napigilan ang sunog, Ellie. Nakakamangha marinig yan, Celeste. Isang napakagandang balita. Siyang tunay, Ellie. Natahimik kami parehas. Isang mapayapang katahimikan. Dumungaw ako sa bintana at minasdan ang langit. Ang mga bituin ba riyan, Ellie, ay kaakit-akit? Dahil sa magkasalungat na oras namin, ay tiyak 12:00 na ng hating gabi sa panahon ni Ellie. Kung gayon, ay kaarawan ni Ellie na sa sandaling ito. Oo naman. Makislap at maningning ito. Parang ikaw, Celeste. Napangiti ako. Isang kaakit-akit na mungkahi. Aming napag-usapan pa ang ibang bagay at ang sunog na darating para bukas. Ibinigay ni Ellie ang mga impormasyon na kinakailangan tungkol sa kaganapan at pinagbilin na huwag na akong tutungo sa gusali sa ganoong oras. Binilinan niya rin ako na humingi ng tulong sa aking mga kasamahan upang mapigilan ang pagsiklab ng sunog. Maraming salamat, Ellie. Para saan, Celeste? Salamat sa tulong na inihatid mo sa aming panahon upang maiwasan ang mga pagsiklab ng sunog. Maraming tao kang natulungan, Ellie. Walang anuman, Celeste. At salamat din dahil ika'y aking nakilala. Maraming salamat kahit sa ganito lamang ay pinagtagpo tayo. Bakit parang namamaalam ka? Hindi. Gusto ko lamang sabihin ito bago matapos ang araw at ang tawag. Dahil hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ako ng pagkakataon na imungkahi itong mga bagay na ito sa'yo. Sinisiguro ko na magkakaroon pa tayo ng maraming pagkakataon para masabi mo yan sa akin, Celeste. Sana nga, Ellie. Matatapos na ang tawag, Celeste. Gaya ng napag-usapan ay huwag kang mamalagi sa loob ng gusali sa oras na binigay ko. Sa ganitong paraan ay ating mapipigilan ang sunog. Akin itong naisulat at susundin, Ellie. Mag-iingat ka, Celeste, ha? Maraming salamat, Ellie. Natahimik kaming parehas. Tila hindi alam kung ano ang mga susunod na imumungkahi sa bawat isa. Sa aking palagay ay malapit nang magtapos ang tawagan namin. Maligayang kaarawan, Ellie. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.